Yo, yo, yo! Welcome back sa #1 male podcast sa Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! Malamang nabigatan kayo sa mga previous guests namin neto mga nakaraang linggo, di ba? Pucha. Ano, busog na busog ba kayo? Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa ba kayo mga pare? Well, again, sabi nga natin kung gusto ninyo meron kaming i-guest, message nyo sila. Kasi yung mga yon pare, hindi sa pagmamayabang, real talk naman, di ba? Sila yung gustong bumaba dito. So, Yabang ibig sabihin, gusto na namin. Gusto na namin. Gusto nila kami. So, magiging maganda. Wala nang kaartihang shit. Babalang, usap. Natural yung flow. Wala nang kung ano, nung shit pa. So, yun. Kung meron kayong mga content creator na gustong po bumaba rito, sabihin nyo sila na kausapin kami. Again, welcome kami sa mga guests, di ba? Nakita nyo naman, ang bibigat na anong guest natin. So yun, mga pare, kung wala kayong masculine role model sa mga bahay ninyo, sa mga kung nasan man kayo, kami na ang gawin mo kasi so far, hindi ka naman namin papabayaan, pare. Kumusta ang week natin? Kayo kumusta? Nagmotor kayo? Nag-track day kayo? Ikaw rin, kumusta ka rin, pre? Putsang ina. Teka, may amoy. Amoy babae, pre. Gago, si Dusyang boy. Uy, baba. Si Dusyang boy. Toothpraise, maaroma. Si Dusyan. Nakwento mo ba, pre, dun sa podcast ninyong paano na-set up yun? Kinuwento ko dun sa intro kung paano nangyari kami lahat. Paano kami nagkakilala, ganun. Kaya pala, si Dus kasi yung gamit kong perfume dun kapag Diba? nakikipag-meet ako sa kanila. Tignan mo kung paano sila lumingkis, di ba? Oo, kitang-kita dun sa Oo, time best, di ba? Si Dus yun, ang may sala nun, pare, si Dus perfume, Si Dus. na makikita mo dyan sa description below. Yan. So, kung gusto mo linkisan ka rin ng mga above mo, click mo na yung si Dus dyan. May ebidensya na, pre. Magdududa ka pa ba? Pinupuntahan na dito. Layo-layo nito, ha? Toothpraise, maaroma. Yun palang lyrics nun. Toothpraise, maaroma. Hindi ko kasi Gusto ko palang i-shoutout yung milk. Baka Gago, di naman Gago, di sponsor Wala yan. na. Gago, wala naman dito sa Pilipinas to eh. Okay. Alay mo. Korean lang. So, Tapos, ayun, nag-guest siya dito, masaya. Kwentuhan kami, ganun. Okay naman. Gusto ko kay Stephanie yung energy, pare. Pag kasama mo siya, makulit siya eh. Ang dami niyang daldal, ganun. Hindi siya yung busangot type shit na babae. Alam mo yun, na nag-attitude ng mamanipula gaming, ganun. Siya hindi, bungis-ngis lang, ganun. content creator din yung ugali. No? Oo. Madaling kasama pagka magko-content. Game na game, bibidyo na ako. Pag ginanong siya, bibidyo na ako. Ganito ka, ganyan. Gagawin niya, ganun. So, okay, game din siya. Game din siya. Shoutout kay Steph. Pero diabolical pa rin talaga, pre. Oo, lumalabas pa rin yung pagka-diablo niya. Pero pag kasama ko naman, di ko naman nararamdaman. Yeah. Siguro kasi dahil sa sharp na rin tayo talaga. Pero napagkwentuhan nyo ba kung bakit niya, nasugod yung kanuna yun? Na-open ba dun sa... Inawakan daw kasi yung puwet niya. Sabi niya, inawakan yung puwet niya. Tapos yung unang beses, parang inawat-awat daw sila. Parang ganon. Then inayaan niya. Tapos parang ginawa daw ulit yata sa pangalawang beses. Tapos parang pinagtatawanan pa raw siya. Ganon. Yung sabi niya. Side niya yun eh. Kwento mo yan eh. And then pag uwi daw nung bago umalis daw, puntang US na, parang sinabi niya na ayos nga yung nagawa ko dito, nakaiwan ako ng legacy. Sabi nung kano? Oo, So may contact pa rin sila? Hindi sinabi sa tropa. Kasi tropa siya ng tropa eh, parang gano'n. See. Nag-isang table sila sa back. Yan nga sinasabi ko, pangit talaga gumimik talaga, magulo talaga yan. Ako, agree din ako doon, pre. Yung gimmick na inom. Wala talagang papatungo ang maganda yan. Sa una, siguro, pag once a while, hindi man masama eh. Once a while, pero pag habit mo yan, hindi ako naniniwalang maganda yung dulot niyan sa'yo. Or once in a while, uwi ka na pagdating ng midnight. 'Di ba? Or before midnight. Kasi pagdating ng alauna, pababa, yan yung tinatawag na devil's hour. Puta, nandyan na yung, Oo. dyan na, 'di ba? Nagkakabasagan na ng tama. Hindi, totoo yun. Napag-usapan natin yan last time, pre, na lahat ng suntukan din na experience ko noon, talagang beyond 12 eh. 2 a.m., di ba? 3 a.m. Alas 2, alas 3, laging dyan. Baka nga, pumapasok din dyan yung pinag-usapan natin dati na pag ganyang oras, tulog ang mga anghel eh. Tulog ang guardian angel mo. Pwede.
Si ano rin, si Jao, shoutout kay Jao Moto. Nalala ko, Uy, Joe Moto. na-aksidente din siya sa motor niya. Ganyang oras din, 2:00. Tapos, yun, na-injury siya dito. Ewan mo, basta parang ganun. Lagi talaga nangyayari. Aksidente, sunog, 2:00, 3:00. Kaya dapat So, nilalapitan ako ng mga beach minsan ng mga madaling araw. Devil's hour din talaga yun, no? Kumbaga, pinapadalan ako ng mga jablo, no? Kasi, madalas din nangyayari ganun talaga. Alauna, nasang ka, type. Sa akin kasi pag sinabing nasang ka, parang ano na yun eh, bembang tayo. Alas 3, alas 2 no sa'yo, jablo. Mga ko yung mga blowjob ang na ano ka dyan eh. Oo. Bars. Tangin na mga jablo talaga labasan ng mga ganun babae. Jablo, alauna, pang. Alam mo sasabihin nito? ano. Nakiti ka. Hindi kasi nakaka-relate din naman ako kasi ganyang 2:00, 3:00 din ako nag-aaya minsan eh. Kala ko... Where ka? Where you? Ganun lang, mabilisan lang. Dati pa yun. Paano kayo iti-text ng mga jablo niyan? Hindi alam yung number nyo, hindi alam yung pangalan nyo. Oo nga pala, no? Oh, naaliop ka na naman sa... Akala ko gaganon ka na. Kaya Hindi, nung ngumingit dito, sabi Ang sarap ko, kasi ng kamustahan eh. Oo, hindi. Yan, so isa daw, General ng Soy Army. Ang puso ko nasa magsasaka. Hindi pa rin pala nakakabit. Kukunin ko na ngayon mismo pag after ko pagpakilala. Ayaw no? nga, yung Try- natin. Para sa Trilik. next episode, ayun, kakabit na natin. Papakita ko sa inyo mamaya. So isa daw, General ng Soy Army. Pagkabit kasi Slick and Dapper, nag-basketball kami yesterday. And sa Golden Boy Boxing Gym Club, Metro Fight Club. Mga kabataan, ingatan nyo pera nyo. Shoutout sa 2 joints nyo, no? Sa kay Suplado Moto and Bert King. Oo nga pala, shoutout doon sa mga nag-guest sa atin. Maraming salamat. Pwede, welcome kayong bumaba ulit, okay? Kailan nyo gusto, pwede yan. Only guest to. Nga pala, shoutout din sa Acrylic Ha. Yun yung nagbigay ng ano sa atin, acrylic. At yun. Yun. Just on point para sa lahat ng social media, kung under self-improvement ka or gusto mo lang mag-amoy mabango, yan, sabi nga ni Sadaw kanina, effective. O, di ba? May ebidensya na tayo. At mura na, safe pa. No? Available sa Shopee at TikTok shop. Go ahead, check it out, pare. Ngayong summer, medyo, alam mo, napawisin tayo dyan. Pabango, kailangan mo talaga yun. It's a must. So, go ahead, check it out. Kung lalaki ka nanonood nito at girls na rin, total, may babae nanonood nito, mag-sports na kayo. Gawin yung sports na yan, sobrang dami niyang benefits. Unang-una, healthy kayo dyan. Tapos kung couple pa kayo na sabay na nagsusports, banding nyo pa siya na nagbi-build up yung ano nyo dyan, di ba? Yung relationship ninyo. Pareho kayong gumagaling, parehong gumaganda yung katawan ninyo. So, why not? oh. 8 assets sa lahat ng social media Ay, na pala. accounts. Oh, ito na yung ano, Yan na yung- gawa ng acrylic ha. Yeesh! Hand to support! Pod! Lagay natin dito, pre. Dito muna, dito natin lagay. Oh. Yan. Oh, so yun. Episode 2 namin sasabit. 8 assets sa TikTok, YouTube, Facebook. Ang swerte namin! Meron na kaming ganun. Na-sponsoran kami nito! Ano pangalan ulit na ito, pre? Acrylic Ha. Acrylic Hacks. Maraming salamat. Yun. Kay Adriana Marie, shoutout sa'yo. Siya may-ari niyan. Oh, so ito, ano rin to na yung may mga business dyan na gusto nyong i-promote namin or talagang fan kayo ng ASP na gusto nyong sumama kami sa pag-improve ng business niyo, kontakin nyo kami. Kontakin nyo yung SC daw, kontakin nyo yan, tapos padala nyo rito. Welcome naman yan. Hindi naman magpapabayad eh. No? Yun na, ex-deal na lang. Ex-deal na lang. Oh. Gusto rin natin tumulong sa mga brother natin na nagbe-business, di ba? Nagsa-start. Oh. You start. Nag-post nga ako, ang daming gustong mga kainan, ganyan puntahan daw natin, daanan daw natin, ganun. Pero, wag nilang Duduraan. ay tao. Joke lang yun ha, baka seryosohin yung ganung humor ko. Ano Hindi. yun, dark humor. Hindi, wag mo i-joke yun kasi mamaya, yayain tayo ng mga yan, galit pala sa atin. Ay, oo. Diba? Tanginan nyo, gago ba kayo? O nga, no, pwede, no? Oo. Setup. Yung tanginan yan, may gumagawa talaga ng ganyan. So, Kumakain ka pa ba ng pagkain pang karinderya? oo, pre. Once in a while, mo-order ka pa. No, ako, iba yung feeling niya sa akin, pre. Iba yung feeling pag nandun ako sa mamahaling resto. Iba yung feeling ng karinderya. Pero both hindi negative. Masarap pa rin pumasok sa karinderya. Ako sa totoo lang, Ito, real talk. Para siyang bahay pag pumapasok o second bahay pag karinderya.
Pero hate na hate ko yung mga karinderyang hindi naglalagay ng sabaw. Oo. Tangina, hindi kompleto ang kain ko sa karinderya ng walang sabaw. Dapat matik, no? Sinigang. Sinigang na sabaw ba? Hindi siya yung sabaw na order Yung bang bibigay lang na extra. Oh, yung kasama ng kanin, parang gano'n. Oo, sinigang or nilaga. Kasi, go. Hindi, sige, ikaw muna. Hindi, kasi nga, dapat... Inawat mo, tas tuloy mo na. Hindi kasi mahaba, kwento tong sa akin eh. Kwento. Sige, Hindi, Naku, lagi- manaduraan siya. double down ko lang kasi yung may gumagawa kasi niyan marami. Dati nung bata pa ako na-experience ko yung mga tito ko na walang pera, sinasama lang akong ganyan. Yung libreng sabaw kasi, Grabe order ka nila naman, ng walang pera. kakain. Walang pera talaga. Ito, yung kasama lang nila ako, order sila ng kanin, tapos yung free na sabaw, yun yung ulam nila. Oh, pwede yun. Yun. Nung inulit-ulit ko yan nung high school ako, pinagalitan ako ng karinderya. Di ba? Tanginin yan. Hindi ka ba order ang ulam? Hindi na ma-order mo? Pangatlong beses ko ginawa na ano. Galit sila. Na-experience ko lang dati. Nagpunta kaming Vietnam. Kasama ko, yung family nung utol ko, mama ko, kasi mga bata. Punta kaming Vietnam. Tapos, sobrang excited. Doon pa lang sa pagbaba pa lang ng airport, ang usapan na namin, o sige, para ma-experience natin yung culture ng Vietnam. Pag may nakita tayo dyan street food dyan, patusin natin, hindi tayo maghanap ng mamahalin, Kung ano yung nandyan, yun na. O sige, Mga sige, locals, lahat ng pang locals. locals. Lahat, Di sige, ba magandang idea nga, di ba? ang ganda, ang saya, excited. Pero, Nakakatawa. Pero kasi, ang babae talaga, pag nilagay mo yan sa inconvenience na kalagayan, yan na nga. hindi naman talaga sila maganda. Kasi Misogynist. ganito, ito nangyari. So, okay, lakad na kami. Saan ba? Ayun, may kayo na, yun, mga lokal. Pinasok na namin. Ngayon, ang problema, Nainit. hindi Hindi mainit. naman mainit sa Vietnam masyado, di ba? Hindi masyado. Parang Pinas din, pero mas mainit pa rin to yung ngayon. Mas mainit pa rin yan. Ang problema, yung napuntahan naming kainan, mga construction worker ang kumakain dun. So, wala kang maramdamang culture. Ang pakiramdam mo lang, sobrang chipipay nung inaano. Pero napansin ko, malinis naman yung pagkain. Pero nagpapangit dahil parang Kasamang kumakain. pero dahil parang ginawa yung para sa mga construction, di mga galawan ng construction hindi nakakatuwa. Kung halimbawa, ito yung kainan, may sinetap sila doon na pahingahan ng construction. So habang kumakain kami doon sa table na to, may nakataas ng paang ganun na construction. Baka mamaya naman kasi maraming ganyan sa ibang bansa din na mas maganda kasi yung kumbaga service na sa mga manggagawa doon. May mga parang karinderya doon na sa turista parang kala mo welcome kayo doon. Pwede naman. Pero para talaga yung canteen yun for the company nga. Bro, parang may katabing construction building na yan. Meron sa talaga. labas. Tapos sa labas may mga maliliit na di ba? Ulam-ulam. Parang ganun yan. Parang yun, malamang yun, concessionary ng... Malamang nga. Tapos, alam mo, nakita ko Kayo pala yung dayo doon. Kayo pala yung masama doon. Tapos, kami nung bayaw ko, lalaki, di ganun pa rin, tara, kain! Nandun pa rin excitement. Basta masarap yung ulam. Pero napatingin ako sa nanay ko at yung utol ko, nakita ko nag-shift talaga yung energy. Ano pa nga ba expect? Hindi, Ba't madudungis ba yung paano mga construction worker? hindi, Amoy pawis ba dun sa loob ng karinderya? hindi, malinis naman sila, pero minsan may singaw pa rin. Kasi, construction worker pa rin yun. Pero, medyo malinis pa nga tignan yung, malinis pa rin yung setup para sa construction na style. Malinis pa rin yung setup nila, masasabi ko pa rin na malinis. Pero, yun nga lang, talagang hindi carry nung nanay ko, ng babae hindi carry. Just shift yung energy nila. Pero ito nagpabago. So, categorize na yon as not so good experience dun sa babae. Pero ako okay pa rin sa akin. Gago kung all boys yun, pare lap trip yun. Yun Love nga trip. Love trip. Gago may nakataas sa mama dun, no? The fuck? Lagi, kain na. Ito malupit sa kanila. Tayo tayong tatlan ba nun? Anong pare di mo kaya? Bading ka ba? Oo, di ba? Bakla ka, tay. Kumain na tayo. Tara. Kasi alam mo nung pag-serve na ng Paling ka pagkain, in-enjoy ko pa rin yung pagkain. Pero nakikita ko talaga yung dalawang babae. Wala silang gana, gusto na nilang matapos. Pero ito nagpa-shift. Nandito yung lupit nila. Umorder ako nung kape nila. Yung beans nila kape. Puta, high quality! Sa ganong lagay na parang wala ka nang i-expect, lahat dito pangit na.
nung umorder ako ng kape, panalo nung pinainom ko sa mga babae, natuwa sila, uy, ang sarap nito ah. Ang galing nila pagdating sa ganun, kape nila, panalo sila pagdating sa kape. Hindi kaya dahil dahil nga puro worker yun, parang priority nila yung energy ng Kape, coffee. pwede. Pwede, di ba? Naalala ko tuloy nung kinuwento mo yan. Kasi di ba napagkwentuhan natin nila Bugoy dun sa behind the scenes nung kumakain na kami na pag lumalabas nga daw sila. Actually, natuwa nga ako, nakarelate din si Bugoy. Napatotohanan din yung naramdaman natin na parang pag ang babae kasama mo sa outing, talagang mabigat. Although gusto natin silang ilabas talaga, but iba yung puro kayo all boys. Pag all boys, para cowboy talaga. Tawag na rin sa mga Pinoy, di ba? Cowboy gumalaw. Maybe not the word mabigat. Medyo i-adjust mo yung no? Sistema. Mabigat siya in a way kasi para kang may alagain. Talaga alagaan mo talaga eh. Ano yung security niya, yung comfort niya. Isipin mo talaga yun bilang lalaki pag nilalabas mo siya eh. Pero pag lalaki, putang ina, wala to. Lahat to malalakas. Go, putang ina, sugod. Sa Batolongan, nagtogi kami, di ba? Tang-inang yun, parang hindi ko na maalala yun. togi tayo sa Batolaw, bababa na. Tapos kinamay na lang ni Excel. Naalala ko na. Kinamay na lang niya yung isang, di ba? Ang sinabi nga nila, Taraitan, nag-read hearts tayo. kung ano-ano lang, di ba? Kahit bad trip si Josh talaga kasi elitista siya before. Halim mo? Diyan ko may hahalin tulad yung shift ng energy para maintindihan nyo. Yung shift sa Daraitan, yung shift ng energy sa Daraitan, ganon yung naging shift ng babae nung nasa Vietnam kami at nakita nila yung kainan na ganon. Pero wala silang magawa. Malayo na yung lahat eh. Malayo na yung lahat. So kakain talaga doon. Inawi na awa ako sa kanila noon. Pero sabi ko, tangina naman, nandito na tayo eh. Depende pa rin talaga yan sa kung paano mo iisipin yung bagay-bagay, no? Oo. Malaking bagay yun. Kung ako kasi, nababad trip din ako sa mga ganun pare, sa sitwasyon. Sa akin Pero, pag nakapag-isip na ako, basta mabigyan na ako ng seconds, makapag-isip. Kasi, sabi nga nila, pag tinignan mo daw ang mundo na isang malaking komedya, mas magaan lalo yung pagharap mo sa lahat ng problema eh. Tignan mo na siya parang comedy talaga. Kasi ako, maraming construction worker, nakataas yung paa. Gago comedy yun, pre. Pwede ka mabad trip, pero kung titignan ko siya as comedy, tangina Diyos ang kulit, may kumakain ng dumi ng kuko, tangina, what the fuck. Masaya. Doon naman kasi tayo kilala pre, yan ang power ng lalaki talaga eh. Isa yan sa mga superpower. Ginawa ko yan ng video noon pa pre. Isa sa mga superpower ng lalaki yung marunong tayo mag-adjust eh. Kung ano yung environment natin, although sa una parang, tangina ano to? Tapos pagka nandun ka na ng matagal, parang nag-mold ka na dun sa lugar na yun. Katulad nun, nakarelate ako dun. Nasabi mo yung Daraitan. Nung una, sabi ko, putang ina. Lahat nga tayo na parang, uy, putang ina, ba't ganito? Diba? Na-disappoint tayo lahat eh. Pero nung nandun na tayo, nakaupo na tayo, in-enjoy na lang natin yung moment. Parang lumambot na tayo. Okay. Nag-adjust na tayo. Parang okay pala. Hindi kasi ang ganda rin ng view. Kumbaga maghahanap ka na lang din eh. Maghahanap ka ng maganda. Tumingin tayo doon sa part na yon. Diba? Pagka yung view natin nandun sa mga kubo, kahit ng lugar na to. Pero tumingin ka lang ng konti, nandun na yung bundok. Ang ganda na. Tapos sabi natin, yun na, appreciate natin. Hindi, ganda nga na napilin yung tent eh, kasi nakaharap sa bundok eh. Kung sa kabila tayo, wala tayong makikita eh. Tama. Puro tent lang. So yun talaga yung power natin, marunong tayo mag-adjust. Ang problema talaga sa girls, hindi naman, nature naman talaga to eh. Hindi naman nila, Hindi nila choice yun, hindi pre. nila choice yan eh. Talagang, mahirap sila mag-adjust. Mag-adjust. May naisip ulit ako. Kasi kung di ka tumigil dun sa kakayak nun, nag-readers na tayo nun, bawa, nakasa rin talaga kita, Diyos, gago. Okay nung bading yun. Bading yun. Nakasa rin talaga kita nun. Oo. Na. Pero hindi, talaga. Ano ba yung nagagawa ng Red Doors? Ito kwento ko sa'yo. Kaya mo siya inaasar-asar kasi nakikita mo, nararamdaman mo sa energy niya. Oo, pre. Diba? Ayaw niya kasi magsalita nung huli, di ba? Diba? Pero ikaw, ramdam mo sa energy ko na okay lang ako, di ba? 50-50. 50-50. Pero mas ramdam mo sa kanya. Oo. Kaya Kasi siya... Di na siya nakikipagkulitan eh. Gogo, pre. Kami nag-ching, di ba? Nagkukupalan. Tanga na si Diyos, ayaw na makipagbiruan, pre. Stay cold siya, tol. Tanginang buong magkapot. Kasi putang ina. Lumamig siya nung natikman niya yung Red Doors na wala. Ako yung nagdadrive. Kumbaga parang nag-expect ako na putang ina, pagod na ako. Wala makapagpahinga ako. Pagdating ko nun, puta. Disappointed. Baka mabash tayo ng mga taga, ano. Okay lang yun. Okay lang yun. Pero hindi, yun nga eh. Pero, again, na-appreciate pa rin namin bandang uli. Na-appreciate ko pa. Sabi ko nga, nung bandang hapon, ang ganda pala dito nung pag tayo lang, no? Pag konti lang. Pag konti mahimik.
naging tahimik talaga siya, kumunti yung tao. Sabi ko, sarap, okay na. Okay. Dapat kasi, pag bawal sa bundok-bundok nature yung may mga nagpapatugtog ng budots na malakas. Sa totoo lang nakakasira kasi kaya nga ako nag-nature para tahimik, di ba? Yun Tapos, pa. nakabagdag bad trip. Ikaw naiinis ka sa budots. Nung huling podcast, naalala ko si Boogie na-appreciate yung Pare, may budots. tamang lugar kasi. Appreciated ko rin naman yung budots. Nature trip, tangin na nagsa-sound trip na malakas. Tama ba yun? Dapat naman anong sound trip, pre? Basta nature. Yun hindi nga. maganda eh. Yun nga. Budots lang natabunan, ano natin eh, na-timingan eh. Alam mo, pag maganyan nature, maganda dyan dalhin yung yung nanapak ng bakla. Siya taga... Ay, sabi mo! Yung sa Tanay. Isa tanay na nantok lang. Ano yung sinagot Minumura sa mo ka! kanya? Yung ganun. Ano yung Ba't ka sinagot? nagmumura? Yun. Kasi yung bakla daw sumisigaw ng, tayo na ba? Ganon. Eh, dumating yung caretaker, sinapok siya. Ba't ka nagmumura? Ha? Ikaw yun, ka ba yun? Yung bundok minumura ko, di ba? Yung bundok, di ba? Ganun siya ng bakla, di ba? Di ba? Pak! Putang ina, sinapak eh. May naalala ako yung application ulit nung advantage nung synergy na sinasabi natin pagdating sa gender roles. Halimbawa dyan sa yung pagpunta sa daraitan saka pagbago ng mood. Kasi dahil nga may mga babae sa pamilya ko na nakakasama ko, nakikita ko kung paano nasisira yung mood nila pag ang pangit ng lugar compared sa mga lalaki na pag napunta sa pangit na lugar kaya pa rin natin maging masaya. Ito isipin mo, kung pag ang babae ay sobrang submissive sa lalaki, nakadepende, kasi kung ilagay natin sa salita natin, ang gagamitin na utak lang ng babae, yung utak ng lalaki. Yung utak mo, babae ka, wag mo na gamitin yan. Gago. Gago ka. Cancel ka. Isipin mo yung mga pangyayaring ganun, nakakalungkot na. Babae, huwag ka na magtiwala sa utak mo, tignan mo na lang yung lalaki mo. Ngayon, pag nag-decide yung lalaki na masaya, masaya tayo walang malulungkot. Kasi alam ko kung susundin natin ay yung nature mong babae ka, sira na lakad natin. Buong araw. Sira na ang buong araw natin. Pero dahil malakas ako, sa akin mo na idepende yan. Basta makita mong masaya ako, maging masaya ka na rin. Kaya nga dapat lagi may fear. May fear yung babae na kayang umalis ng lalaki. Kasi, alam mo, di ganyan nangyayari. Naniniwala ako na babae pa rin nagdidikta ng mood pagdating sa ganyan, pre. Nagdagat tayo. Yung mood niya pa rin ang masusunod doon kung ano magiging mood ng buong travel ninyong dalawa. So, kung may fear of losing yung babae, na pwede kang tumalikod sa bullshit niya, hindi niya na ilalabas yung Hindi bullshit niya na ugali. Yun. Sasabihin na lang niya na, parang, may takot siya eh. Kasi pag walang takot yung pre, babarubaling ka nung pag bad trip talaga siya. Ilang beses na ako nakita ng ganun, tangina, nagsasaya, pabarubali niya talaga kasi hindi niya gusto yung nangyari. Pero pag takot sa yung asawa mo, parang hindi niya gagawin, di ba? Totoo yan. Meron pa akong isang pre. May nakita pa ako, di ko na lang papangalanan yung vlogger na to. Pero sikat sila na pamilyang Pinoy na nasa ibang bansa. So, napanood ko yung vlog nila parang Christmas. So, nagsiselebrate silang ganyan. Naka-video. Ito naman siyempre, yung lalaki, naghahanap ng excitement doon sa video nila. Kumuha siya ng wine. So, binidyoan niya, ito na guys, bubuksan ko na. Binuksan niyang ganyan, yung cork yung nandun. Pagkabukas niya ng cork, tumalsik doon banda sa babae, doon sa asawa niya. May mga Sa pool. Hindi naman nasa pool, pre. Hindi naman nasa pool. Pero, tumama lang banda doon sa kanya. Eto, nakitang-kita sa camera. Nagtatawa na kami ni Esme. Kasi nga, pinapanood namin. Sabi ko, tignan mo yung nangyari na yun. Sisirain ng babae yung mood sa simpleng aksidente na yun. Doon sa video, pre, nasira talaga yung mood. Anong ginawa ng babae? Nagsimangot siya. Tapos yung lalaki, syempre, ikaw nga, nag-e-effort ka na maging exciting yung celebration ninyo. Yung ngiti niya parang pilit na lang dito. Tignan niya sa peripheral niya. Kita mo sa camera Titignan niya sa peripheral niya yung misis niya na hindi na siya masaya. So parang siya, naapektuhan na rin. Bumibigat ka din, oo. Oo, bumibigat na siya. Parang pinaplastic niya na lang yung saya-saya niyang ganyan. Yung sa akin naman, nakakatawa rin naman yung nangyari na yun. Parang, muntik na ako dun Pero yung babae, pre, ang bigat na ng energy. Para bang upal. Dahil hindi lang siya makapag-react kasi may camera. Pero kung may camera, yung magbubunga nga na, sisirain niya na yung Christmas celebration nila. Tatawagin ko yung police. Putang ina.
Di ba? Gago eh. Gago. May naalala po ulit ako usapang kwentuhan na ganyan. Sa girlfriend din na na nanira ng lakad o nga yun sa sinabi mo. Pero kasi hindi ko yung magamit na halimbawa kasi mahina pa ako that time eh. So punta kami ng Boracay. Siyempre, pag tayo nag-Boracay, wala namang ibang gagawin dun, magsaya lang, 'di ba? First night, nagsaya kami. Sobrang saya, disco pa yung tawag. Ano naman term? Tanda mo na talaga mo. Tabisto ka, disco. Club. Party lang, pre. Pwede na yun. Party yan, inom. Sobrang saya talaga. Kinabukasan, puro may mga hangover. Yung ex ko that time, ang lakas ng hangover. Hindi ka naman nanonood. Kung matatamaan ka at nanonood ka, kasalanan mo na yan, nanonood ka eh. Nang guilt trip pa, di ba? Gaslight. Sobrang sama ng pakiramdam niya kinabukasan. Pero ako dati kalakasan ko, hindi ako masyadong apektado. May hangover din ako. So ako, normal lang ako. Tapos may mga lakad, mga tropa, tara, punta tayo sa ganito. Siya, bad trip na siya. Ewan ko, nakalimutan ko na kung sinadya kong hindi pansinin o hindi ko napapansin kasi masaya ako dahil nasa oray. Tama lang yun. Iniiwan ko lang siyang ganun. Ngayon pumasok na yung gabi, nag-ugali na. Nagagalit na siya. Isipin mo to yung mga kasama namin kaibigan, lahat sila nakakaintindi, nakakampi sa akin, nakaintindi na nasa Boracay tayo, nagsasaya tayo, pero siya hindi talaga nagpatinag, galit talaga. Boy, nakakainis pa sa ugali ng ganyang babae, pre. Hindi siya titigil ipakita yung bad attitude niya hanggat hindi ina-address. Mismo. Tapos nakakainis pa, pag in-address mo ng in-address, pa-level up yung kakupalan. Totoo yan. Pakunat yung panunuyo. Nakakainis talaga. Ako nga pre, sinagad ko na nga dahil nung sabi ko, last night na to, pasayahin natin tong last night na to. So ako, sinagad ko, sinuyo ko na talaga, walang angas na natira sa akin dati. Lalo yung makunat. Nagkunat talaga. Nagkunat. So, baka nasa pa ko yun. Totoo yan, pre, joke kasi lang. nga ina-affirm mo kasi pag in-address mo yung ganung walang kwentang again, yung problema sa relationship, pinag-uusapan talaga yan. Pagka justified. 'Di ba? Kunyari, nagdidesisyon tayo, biglang nagkataasan ng boses. Ako mismo lalapit. Pasensya na, taasan kita ng boses. Okay, pag-usapan na natin to. Pero yung tawag dito, nasa vacation kayo, tapos maghahanap yung babae ng reason para sumama yung Jablo. Jablo, diba? No, hindi kita Sayang eh. papansinin. Hindi ko i-affirm yan para maging baliw ka lang sa paningin ng tao. Inanong Jablo. Ikaw mali rito. Nag-vacation tayo, magmumudi ka dyan. Huwag mo talagang i-affirm. Magandang tip yun sa mga kalalakihan na pagka out of place yung galit ng babae, putang ina, nasa nature tayo na supposedly dapat ini-enjoy natin to, nasa outing tayo. Tapos biglang may magmumudi. Huwag niyong i-affirm. Para magmukha lang siyang baliw. Mamaya, lalapit lang yan sa'yo eh. Yun nga nakakatawa eh. Kapag hindi mo in-address, tapos napansin niya na wala talagang effect. Minsan nagsasawa din eh. Minsan naman, mas lalong magwawala. Para lang Kayo, anong... Ay, question ko lang, no? Sige. Pasingin ko lang. Since dumaan kayo sa ganung sitwasyon, what is the best solution para doon sa ganung klaseng sitwasyon na ginugulo niya yung energy nung vacation? Since marami na sa vacation. Ako, so far, never pa nangyari sa akin yan. Madalas mangyari sa amin yan. Ito, I'm talking about my relationship pa. Sa bahay. Pagka may mga time na may gusto siyang, ganun kasi may mga time na ganun. May gusto siyang gawin ako, pero hindi ko nagawa kasi may ginagawa ako ganyan. Magpapakamudi siya, magtataka, ba't nagagalit to? Hindi niya na lang ako papansinin. Ganun. Never pa na nagtampo siya sa akin na in-affirm ko yun, pre. Honest to, matagal na ako nasa relationship namin. Pagka nagaganon siya na hindi niya ako biglang pinapansin, never ako nagsuyo. Promise to. Di talaga ako lumalapit pa rin na, uy, ganito, ano nangyari? Basta pag one time, napapansin ko na hindi niya ako pinapansin, tatanungin ko siya. Usual conversation. Uy, may nakakatawa dito sa cellphone. May tignan mo to. Tapos hindi niya pinapansin. Yun yung pan-check ko. May abnormal ka na naman, sinapian ka na naman ng demonyo. Hindi kita papansinin.
Nandun, nagpi-PlayStation ako. Nagpi-PlayStation ako, nag-upload ako dyan. Wala, talagang as in. Tapos mamaya-maya na lang, nalamigan, siya na lumalapit sa akin eh. Kaya ako yun din ang tip ko eh. Huwag mong i-affirm. Para kasing ano yan eh. Parang akala niya, di ba yung mga, halin tulad yun sa mga, nung high school tayo, may mga sinasapian kunyari. Pag may Yun talaga. Pag naniwala yung mga classmate mo, uy, sinasapian, lalong gumaganon, di ba? O pero pabaya, di ba? Pagtuloy kayo ng klase, habang siya gumaganon-ganon, nagbabaliw-baliwan, mahihiya na yun, tatayo na lang. Ay, Bakit ganun? Lagi tayo may kaklaseng sinasapian, kunyari. yun eh. Kayo rin ba? Oo, meron. Naghahanap ng elementary. atensyon eh. Ako elementary na wala kasi yung teacher namin ng 400 pesos. Tapos yung babae na yun yung parang pinagbibintangan na medyo malapit-lapit dun sa bag that time. Biglang nangisa pre, sinapian daw. Naalala ko tuloy yung video ni reactan mo. Dalawang sinapian, nag-aaway. Pangit ka! Umalis ka sa katawan na. Ikaw pangit. Yung sapi o flip top. Oo, di ba? Kasi ano yun, pre, sign of ano yun, lack of attention. Lahat kasi tas tignan mo, lahat pa ng sinasapian, babae. Oh. Bakit? Kasi kulang talaga sila sa attention, pre. Yun yung way nila. Ngayong may social media niya, nawala na ng sinasapian. Kasi bakit? Nakukuha na nila sa social media yung attention. Yeah. Oh, yun eh. Salamat sa social media na wala yung mga sinasapian. Oh, ang inang yan. Pwede rin in religious term, let's say, na sobrang siraulo at diablo nung iba, ang dali nila ma-penetrate ng demonic shit. Kasi nga, ang bilis nila makinig sa bulong na masama eh. 'Di ba? Mag-think ng negative agad eh. So kaya siguro sila pinapasok ng ganong shit, 'di ba? Or, dati kasi, nahihirapan pa yung mga diablo na pumasok sa katawan ng babae. Ngayon, natural na eh. Oo, meron Nagwagi na. na pre, mga diablo na talaga sila lahat. Nag-metamorphosis na sa ganun, no? Tang ina yan. Pero pet peeve ko talaga yon. Mabalik ko lang ulit, no? Go, Pet go, go. peeve ko talaga yon, yung nanggugulo ng vibe. Okay sana kung babae ko eh. Kasi kung babae ko, ang dali ko lang masasettle eh. Puta, pag babae ng barkada mo, tapos yung barkada mo, ang bobo mag-handle, gago nakakapikon, pre. Kung pwede mo lang sabihin, umuwi na kaya muna kayong dalawa. Kasi, ayaw tumigil nun. Tapos hindi naman niya ma-fix kasi tanga-tanga siya mag-handle. Naranasan ko yan, pre, sa swimming. Nakakaurat. Bilang respect mo na lang din sa kaibigan mo, sa tropa mo, parang hindi mo napakikialaman. Oo. Pero kung ako mapupuno na halimbawa, tapos na talagang naapektuhan yung yung Sige nga, ano gagawin mo? Sige. umuwi na kayo. Ito kasi pre, nung unang circle ko kasi niyan, sa totoo lang, sa Kogyo Antipolo, bossy talaga ako pre. Sobrang bossy agad ako pre. Pag sinabi ko, umuwi ka na. Uuwi talaga pre. Kahit mas matanda pa sa akin yung mga ibang kasama ko doon. Ganon. So, awa ng Diyos that time, di naman mabot sa ganon. Parang pinabubukod ko na lang. Kasi yung mga iba kong kasama, di rin nagdi-decision. Ako talaga parang, pre, doon muna kayo sa likod, pre. Pag-usapan nyo muna yan. Ganun na lang ginawa ko. Nakaisip tuloy ako ng 80 tip para sa mga nanonood na merong ganyang setup ng tropahan, yung sa kinukwento natin. Halimbawa, magkakaibigan kayo, may girlfriend, tapos yung girlfriend nag-attitude. Ikaw na tropa, third person, ikaw na tropa. Blessing yun na pag... Kasi naiintindihan ng lalaki yun eh. Nag-attitude yung babae at wala siyang magawa eh. Ikaw bilang tropa, blessing yun sabi mo, hoy putang ina nyo, umuwi na kayo! Tigil nyo yan! Ganun din ang thinking mo. Walang gumawa nun sa akin dati, pero nung lumipas nga yung panahon, na pumano sa utak ko, sana may tropang gumanon. Pero valid ba yung ganung... Valid, pre. Kasi ganun talaga gagawin ko, Pwede, pre, pag napuno pwede. na ako eh. Valid, pre. Kasi nga, Ginawa ko na before. may kinuwento ako dito na ang ginawa nung dati kong tropa na yun, nag-uugali yung babae. Ang ginagawa, tinutulungan pa. So, kabaliktaran nung sinabi ko, nag-aaway yung magjowa. Sabi ko, ang recommendation ko bilang tropa, sigawan mo silang dalawa. Umalis kayo, lumayas kayo, tigil nyo yung kagaguhan na yan. Ang ginawa nung tropa, parang na-affirm pa yung babae. Nakakampihan pa tuloy. Oo, hindi naman niya kinampihan rekta, pero parang kinukumbinsi pa yung away na ganun. Hindi nga ganun ang solusyon dun. Sigaw mo, putang ina nyo, ano yung kabubuan yan, lumayas kayo dito.
I agree with you na na ganun talaga dapat ang pinaka the best solution kasi masyadong umaangat yung masculine feminine, masculine ng babae. So kailangan mas masculine dun yung magiging mas approach mo. Yun Tiklop talaga. yun. Ngayon kung magdadabog yung babae, sige, bahala ka dyan. Good! Tangina, nawalan kami ng kagaya mo. Iwan ka dun sa hotel. Tutuloy kami rito. Oo, di ba? Oo. Oh, kasi pag kunwari gumanon yung buhay, pumalag pa. Eh di this time, makukuha nyo talaga yung tropa. Oy pre, dito ka lang kasi baya mo umalis ang beach na yan. Putang ina, nagsasaya tayo dito eh. Pustahan, hindi niya kaya. Kasi nga, hindi niya nga kaya niyang patahimikin. Sobrang attitude na. For sure, siya na umahabol ng puday nun. So, ang ending nun, dalawa talaga silang uuwi. Oo. Doon talaga papunta eh. May ganyan kaming tropa, pre, na after nung nila, yung babae, panay daw ang attitude, sabi pa nga nung tropa. Tangin ng arte-arte nung girlfriend, puta, hindi naman maganda. Ganun. Nagkwento sa amin after nung outing nila. Demand ng pagkain. Lahat sila doon sa circle gusto ng certain food. Yung babae, may specific siyang gusto na siya lang may gusto. Ayaw mag-adjust. Di-demand niya, doon tayo sa Ito naman si wala ngang mahanap. Pero yung boyfriend dahil susupot-supot, sige pre, hanap nga tayo dyan. Tagal-tagal nila naghahanap. Gutom na sila. Ina, nadadamay pa yung barkadahan. Nadadamay lahat. Ngayon, nung after ng nung nagkwento sa amin, sabi, tangin na pare, yung babae, nakakabuisit. Ito naman si tropa, di naman nila din sinabihan. Ay, ito pare, si tropa, tangin na, lahat, binaby. Lahat ng gusto kami rin. Susunod eh. Naiinis kami, parang hindi na kami nag-outing, para kami nag-babysit. Sumbong sa amin doon. Hindi tayo kasama nun eh. Sila magdodowa. Tangin, ang hirap ng mga usap ng mga wala. Pag pag ang babae talaga, malakas talaga sila pre. Yun nga, malakas yung malakas yung panira nila sa ganyan, ng mood talaga, no? Lahat nadadala, no? I agree. Sa loob nga lang ng bahay, pwede mangyari yun, eh. Di ba? Pero hindi ibig sabihin nun, kasi ako, tagal ko rin nung may kalibin, di ba? Maraming best na ginawa sa akin yung ganong senaryo. Pero hindi ibig sabihin nun, technically support ka na kagad. Sabi ko nga sa inyo, ang babae kasi uulan ng shit test talaga yan eh. As long as hindi naman umuobra, hanggang doon lang lagi yun. Pero pag once na umobra na yung mga shit test niya, pataas naman ng pataas yung level na ibabato niya sa'yo. At pakunat na siya ng pakunat sa suyo. So normal lang, shit testing ka niya, mag-ugali siya pa minsan-minsan, normal lang yan. Wag lang siya magbabasag ng gamit, di ba? At saka alam mo rin bilang lalaki na i-handle yun, di ba? Pag-aralan mo rin bilang lalaki ka na i-handle yun at i-disperse yung mga ganong shit. Kasi nga sabi mo nga kanina, pagka hindi mo na-disperse yan, hindi mo inaral paano i-handle yan, putang ina. Magkakaroon ng, una sungay lang yun. Hanggang sa nagkakaroon ng pakpak. Ay, Diablo na. Naalala ko, inuman kami noon. May isang pirasong babae, pare. Ang dami namin. Putang ina, parang mga 7 kami. Tatlo lang kasi nagiinom kami noon sa bahay muna. Tapos itong kaibigan ko, hindi ko na lang mapangalanan, lalaki, kainuman niya sa bahay nila yung babaeng yun. Gabi na doon, dikit-dikit yung bahay doon. So, tinigil na nila kasi maingay yung kapitbahay. Sobrang dikit-dikit. Sa bahay ko, medyo maluwag-luwag pa yung susunod na bahay. So, malayo-layo. Pwede ka, may terrace. Ganyan. So, nagpaalam, nagchat sa akin. So, sabi ko, sige, tara dito. So, yun na, kasama niya yung isang babae na may tsura naman. Ganyan. Dito sa banda ko, umupo sa tabi ko banda. Sobrang ugali, pare. Alam niya kasi na gusto siya nung dalawa dun eh. Parang, yan na. Tol, kung makautos, tol, grabe. Parang ginagawa silang aso-aso. Inuman yan sa terrace ko, di ba? Kilala ko ng mga yun na bossy-bossy talaga ako. May ego ko nun eh. Pagka nabuo ko yung tropahan na yun because of my ego. Kaya nga nag-vanish eh. Kasi yung pangit ng pundasyon ko eh. Ego ko, di ba? Mali, di ba? So, inutos-utusin niya. Abot mo yung dun. Ganun siya, oh. Tapos, kuha mo ang baso, ibang baso. Bukod mo ako. Ginagano. Sige. Kuha akong baso, Sige, kuha ka doon sa loob. Aso talaga. Pero gusto nilang makaisa. So, kaya itong babaeng to, hindi ko siya pinapansin ng buong inuman na yun. Puro lang one word. Tapos hindi ko talaga siya in-entertain. Part din ng game mo, maybe. Kasi may tsura naman eh. Dahil sa sobrang urat niya na hindi ko siya kinakausap talaga pare. CR siya. May hawak siya na wipes, no? Yung pinagamitan niya ng wipes, di ko alam kung sa pepe niya pinunas yun or what. Pero hawak niya eh. Pero parang dito lang naman. Pinahid niya sa akin pag upo niya ganyan. Pinahid niya dito sa kamay ko. Pag ganun, basang-basa. Wipes na, no? Sabi ko, tangin ng baboy mo naman galing CR ka, di ba?
Hindi, dito lang sa ano yan. Hindi, una pala pinapanggapan niya muna na, oo, si Orgunto ganyan. Bakit? Gagano'n niya ako. Pre, laki ng ulo. Nantetes eh. Isindak ako. And then, nung bandang uli, nung nababadrip na ako, inamin niya na, hindi, dito lang yan sa, sa kamay ko pinamuna. Malinis yan, ganyan. Kahit na, ang baboy mo pa rin, ba't mo ginaganyan, di ba? Sa pamamahay ko pa. Ngayon lang kita nakita eh. Inaawat na ako nung 2 aso niya, boy. Parang, ako pa yung binabara. Kanina pa nasisira yung mood nung bilog kasi nga hindi kami makapagbiro ng sobra. Kasi may EA. Oo, etong babae na to, nambabaraw tapos masungit na hindi mo maintindihan. Ang hindi, pinauwi ko silang lahat, sabay-sabay sila doon. Kaya natira na lang yung kanina ko pang kainuman din. Sobrang urat ko. Yung babae kasi pinapauwi ko lang, yung babae lang talaga eh. Umuwi ka na nga doon. Kung ganyan gagawin mo dito, kabagraan gagawin mo dito. Umuwi ka na. Tapos ayaw pa muna. Nung bandang huli, ang dami niya na sinabi sa akin, apakayabang mo, kala mo kung sino ka, ganun niya ako. Kupal ka pala, pamamahay ko to, may karapatan akong evict ka dito kung anong gusto ko eh, di ba? Bahay ko to, tarantado ka, sabi ko, nagbumura ko rin, di ba? Tarantado ka, putang ina. So, ending, umuwi na sila. Tumayo siya, awat ng awat yung mga kasama niya sa akin. Sabi ko, parang hindi pwede yung ganun, di ba? Winelcome ko na nga siya dito eh. Hindi ko naman kilala yun. Yan ang feedback ng mga tropa mo dun sa ginawa mo na. Sobra daw ako. Mm. Sobra naman daw. Sobra ka naman da. Ganyan. Sobra. Hindi ko nga kilala yun eh. May anong gawin sa akin yan dito sa bahay. Saksakin tayo niya dito. Hindi ko naman kilala yung babae na yan. Alam mo, meron talagang tropang ganyan ding kabobo talaga. May napagdaan din ako yan. Pipiliin nila yung compare sa akin. Oh, Pre. Tangina, Babae. Taon nila ako kilala. Iwan ka talaga niyan. Kasi ang paradigm na sinusunod niyan, don't be rude, be nice. Yan ang paradigm nila. Kasi anong nangyari sa akin nun pare, merong tropa na nangutang. Hindi rin naman marami pera ako that time. Tapos kinukonvince ako, hindi babayaran ko rin na ganito. Tapos hindi binayaran, lumipas yung panahon, haba yung panahon. Ngayon, nung nakita ko siya, nairitahan na kagad ako. Inano ko agad, tangina, ba't di ka nagbabayad ng utang? Gino agad. Mga bandang... Frustrated ka na eh. Mga bandang December yun. Alam mo, sabi sa akin ng tropa, hindi ako naintindihan. Sabi, wag, Pasko ngayon eh. Wag ngayon. Wag naman ngayon, Pasko ngayon eh. Kung sapakin kita ngayong Pasko. Sabi ko, anong Pasko? Ngayon nga Pasko, mas kailangan ko ng pera eh. Putang ina ka. Dapat niya mas marami siyang pera, di ba? Pasko eh. Anong Pasko? Walang okasyon. Mali yung ginawa niya eh. Kaya ako sinasabi na ganito eh. Tapos, lumipas ang panahon, so nagalit, nagsama-samaan ng loob, nag-self-pity yung tao na yun na ginanong ko. Siya pagalit? Oo. Kinang ina niyo. Hindi pa rin nagbayad, nagkabati na kami, hindi pa rin binayaran Basta talaga. anong di babayaran yun, nagbati kayo. Ibay talaga ng mukha. Kaya alam mo nangyari na, so nagbati kami, pero pinamukha ko pa rin sa tropa. Di ba gago talaga? Nagbati na kami, hindi pa rin nagbayad, di Taon mo na ba? kaya? Tanginang yan, bumurahin ko lang, isa lang. Bumurahin ko lang, pre. Wala na, no business na din sa mga yun. Hindi ko na nakikita yung mga yun eh. So yun, Kita sa bahay mo para lang murahin ka. yun ang lesson dito sa video na to, no? I think, kailangan ma-control ninyo yung mga babae ninyo. Lalo pag nasa outing, pre, kasi nakakahiya yun, ha? Nakakahiya yun na majority maapektuhan dahil lang sa pag-aasungot ng nag-iisang tao. So matuto kayo, sa bahay pa lang, kayong dalawa pa lang makontrol yung mga ganyang pagmumudi ng mga jowa ninyo kasi nakakahiya yan sa Masigit labas. ko nga, boy. Alam mo ba, pangit lang to pakinggan na, pero mahalin tulad ko sila sa tuta. Na abang tuta pa lang, i-train mo na. Totoo Habang naman, tuta pa lang siya sa relationship ninyo. Kasi pag older dog na yan, di mo na matuturuan ng tricks yan. Tigas na. Lalo pa, pagka na-affirm yung feelings niya, sineryoso mo pa siya. Oo, parang siya yung older dog na di mo na mababago talaga. Oo, hindi na. So, Mismo yun, pre. Ganun talaga. so ayusin ninyo yan mga pare. So yun mga pare, maraming salamat sa panonood. No? Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sabot Podcast. Magbabalik kami. 3 p.m. T-shirt na puti. Payat ako ngunit yung pulsa malaki. Shout out to my boy J.O.P. Et Acid at si Ego parang sumakay ng Lambo. Walang preno, kala mo si Lando Norris. Pag ako nagmamaneho, mga rapper nyo panis, iwan lahat yan kaysa tao. Wag mo akong aangasan, laking kogyo to mamen. Sanay na kami
sa shit bago ka pa magkabarel. Ako na ang bagong face, ang antipolo, what the hell. Sipag ko na nanadyak ng mga di ko kalipel. Kung gusto mo kong maabutan, manag